Hello mga ka-offloaders sa Pinas Market. Ito na naman tayo sa ating unang araw ng linggo, May 5, 2026. So top gainers na naman tayo. Review tayo ng top gainers sa Philippine Stock Market. So pero bago ang lahat mga ka-doodles, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick ng bell button para ma-notified ka palagi. Libre lang naman ang mag-subscribe sa YouTube, Meron tayong mga videos dyan kung ikaw OFW, ano ba yung passive income. Yan, marami tayo. So, ang magandang takbo ng PCI, 5,874.7 ang up siya ng 0.7. So, yung mga blue chip naggalawan na naman ngayon. ICT, SM, BDO, BPI, Ali, Spinik, GFC, Maynilad, Meralco. Yan sila most active. Advance, yan, Pizza, STI, yan, SGP, Spinik, RRHI, Habits. Decliners naman, yan sila. So, Taralits. So, yung dating vlog natin kay kay Synergy Grid Development, sabi natin ang magkano ba target natin dito. Meron tayong ditong ginawa so power stock yata yun. Sa meron dyan. So ang virus, wala nang pang-renew kailangan natin bumili ng pang-renew. So si SGP, ang natin dito is 28.75 ang target natin. Wala tayong target sa kasi all time high na to pero ito yung tinatarget nating 28 So last nating vlog nitong SPC ay dalawang pinagpilian natin kasi nasa baba siya ng consolidation dito or pwede ding umangat. So pinili niya ang mas umangat. So burahin natin tong mga na yan. So kumbaga ayaw na niyang i-liquidate tong mga demand sa baba. So na-break out na tong natin, yung top trend line, yung resistant na trend line niya. So titingnan natin kung kaya ba niyang magtuloy-tuloy diyan kasi pagdating nga dito ay siya. So dito sa kaliwa, wala na talagang harang, so all-time high to siya. So kasi pagdating kasi dito bumababa pero kung bukas tuloy-tuloy pa rin ay diretso na to siya na magkulay green. So diretso to sa 28 na sa ating target price. So congrats. So, tapos nakatanggap ka pa ng dividend. So passive income din yan mga ka-OFW. Kaysa mag-ipon ka lamang, hatiin ang ipon. Next is Spinik. Yan. Mahataw si Spinik. Si Spinik ay engine na siya ngayon. At nag-umpisa na silang mag-supply sa north ng kay Meralco. Nagsusupply na sila ng kuryente kay Meralco. So, darating ang panahon daw na maging siya yung pinakamataas na or pinakamalaki na solar panel na producer ng solar energy sa buong mundo. Nangangamoy na yung munggo ko baka masunog na. Saglit muna kasi baka maubos ang ulam natin sa sunog. Saglit lang. Yun, balik tayo. Isensya na. Nabitin. So, yan si Spinik ay may hawak tayong 34,000. Nasa 1.52 tayo dahil inalagaan natin. So, 152. 152, nasa na yan. Almost 10% na. Mga 10% na. So, ibig sabihin, meron na tayong siguro may mga 10,000 na dyan na kinita natin, sa share natin kasi or mga 8,000 siguro wala pa sobrang. So pwede na may pabili na ng bigas pang ulam sa isang buwan. So si Spinik ang natin dito ay tinatarget natin mabuo to niyang cap yung cap na yan so baka malayo tong dito baka dito lang siya. So ganyan pero diyan lang muna siguro kasi para
malay natin kung tuloy-tuloy ba to o mag-retract ba, kasi may mga ano dito, may resistant tayo dito banda. So kailangan ma-break niya yung 1.8 para magtuloy-tuloy siya diyan sa or kung hindi, baka si Spinnaker ay kasi may sell order block dito sa 12, yan yung inaabangan ko titingnan natin sa 4 hours kung meron bang sa ayan meron dito sa 1.7. So ito yung diyan, baka ma-trigger yan kung malakas to na sell order block, baka pagdating dito mag-bounce back yan siya pull back muna bago siya tuloy-tuloy makyat dun sa taas sa target natin na 2. So bullish na bullish pa naman, so titingnan natin. So kung kiramdaman natin to, kung ma-break niya, kung hindi baka kailangan nating mag-take profit muna, sayang tapos pag bilhin naman natin ulit para lumago yung kapital natin so i-trading natin to siya, si Spinnaker. Titingnan, pakiramdaman natin to kung ma-break niya yung 1.8. So ang target natin 2, tapos pag nabuo yung cap na yan, abot siya dito sa 2.2. Ang pinaka-main target pa natin kay Spinnaker ay itong lalim niya. Yan, so diretso tayo diyan. So yung target price natin is 3 kay Spinnaker dito. Yan 3. Yan ang price natin kay Spinnaker, 3. So next is Century Food Product. So Century Tuna, tuna. So mayroong demand dito, so hindi niya na baka hindi niya liquidate yan. Baka dito siya sa banda, pakiramdaman natin tong linggo na to kung magkunso-kunso ba siya or diretso ba sa taas. So ang natin kasi magkunso muna siya diyan. Dahil dito may kailangan siyang i-break niya to. Yan. Yung resistant ng 31. So pag na-break niya yan, meron din tayong resistant sa taas, yan. So baka pag na-break yung dalawa na yan, kahit dalawa mo lang muna, baka diretso na tayo balik sa Ang nakaganda ni Century Tuna, kung sa buuhan, nandito siya sa bottom pa So kung nasa sa bottom siya ng trend line natin, di ba? Kung makikita nyo dito, hindi nga ilipat natin dyan kasi dyan marami yung So pagdating dito, nagba-bounce back siya pataas. So kung dito talaga malakas tong kasi may mga buyer tayo diyan So ito yung nagpapalakas yan sila May demand. So baka hahataw to siya, maiiwan ka. Sayang naman So yung 30% naman yung aangat niya kung babalik dito siya sa top natin na trend line. At pag na-hit naman yung target price natin na 45, ay malaking bagay yun. Dito ka nakabili, Yan, 50%. Ito si, Century, bumubuo siya ng bullish plug. Yan. So, saan patungo yung bullish plug? Pag, yan, so hihiramin natin tong poste na to, pag nag-breakout yan, dito, pwede din natin ilagay diyan lang muna para pag nag-breakout to siya dito sa trend line na yan, ito, pag na-breakout na niya to, so pwede na siyang umangat yan sa taas talaga, So, ang target price, matatamaan yung 55, pero sa gayon, ito lang muna target natin na 45 sa mga broker. Pero kung long term, pwedeng umabot sa 55 base dito sa bull plug na ginagawa niya, na pattern na natin. So namimigay din to si Century ng 0.60 nung Marso. Ilang beses ba siya namimigay? So 2 beses sa isang taon, di ba? So passive income din yan mga ka-OFW. Bakit hinahayaan mo lang Ang palitan pala ng dollar is 61. So kung sana magsahod na ngayon para medyo maka-avail tayo sa medyo mataas-taas na palitan kasi nagtaasan na ang bilihin sa Pinas. Wala na tayong magawa diyan. Talagang yun na talaga.
gustuhin man natin hindi, tataas talaga ang bilihin. Ang crudo naman nasa 106, 107. So, ganun pa rin dahil nga sa ano pa rin yan. Wala pa ring pangyayari na ano, no? Walang nangyayaring ano. So, si Aboitiz Equity, huling vlog natin dito na baka umangat. So, wala eh. Gumawa siya ng panibagong ano niya, ng trend line. So, dito, baka ito na yung ano niya, yung talagang gusto niyang gawin. So, kailangan niya i-break yung 31.25. So, tanggalin mo natin to para saan na lang yan pag ano. So, 31.25 yung kailangan niyang i-break, ano. So, kung titingnan natin sa Fibonacci din, nasa 78% na siya, kaya nag-bounce back na siya, no. Ang ano niya. So, baka pwede din to siyang gumawa ng ano yung Elliott Wave yan yung Elliott Wave, 5 puntos. Ito, dapat yan siya mataas doon sa ano, kanyang dito sa 0.1. So, pwedeng gumanon, ano, palitan natin kulay para medyo makita. Kulay, ano lang, puti. So, yan. So, baka gagawa siya ng ano, ang target price natin is 46, 45, 43. Yan yung target price natin ng mga broker kaya Aboitiz. So kung talagang malakas na to siya, ma-break na net yung ano, yung itong 31, malaki ang chance, ano. So pakiramdaman natin lumipad siya lumipad siya na ano kayang meron dito. May earnings ba na report 5 days ago? Siguro yan, no? Yung earnings niya na 5 days ago Kaya nagtuloy-tuloy ang ano, no? 1, 2, 3, 5 days ago nga. Dito siya nag-umpisa nung nag-report ng earnings. So, ito nag-gap up siya, lumipad Bihira ka lang makakita ng ano dito sa US. Maraming mga ganyan, mga gap. Pero dito sa Pinas, bihira lang yan mangyayari. So, pero may mga nag-take profit, ano? May nag-take profit pagdating dito sa taas. So, kasi malaki na rin yan sayang din yan. Almost 8% kung malaki naman yung puhunan nila, no? Sa mga foreigner, yung mga ano. So, unang araw pa naman, so malayo pang marating ito sa ngayong linggo na to kay Aboitiz. So, SMPH. So, si SMPH ay gumawa ng, tanggalin mo natin itong ano, wala pa naman yan. Channel pa rin siya, downward channel. So, dati, sabi natin yung huling vlog natin, wala din. Hindi sinunod. Sino ba tayo nasusundin, ano? Kaya ganito sa ano, para mawalang pag-asa, huwag kang mawala kung hindi naman sinunod yung ano mo. Pero darating yan na babalik din yan, ano. So, dito kasi parang magbuo siya ng consolidation. Dito na area na to. Yan, no. So, baka diyan siya magkonso-konso muna. Yan. Baka dito muna yan magkonso bago siya talagang hahataw, ano. So, meron dito, tanggalin mo natin yan. Kasi may mga sell order block Dito, kailangan i-liquidate, ano. Tanggalin natin to para medyo malinaw. So dito may pula dyan na yung liquidate niya dyan. Tapos pag week yan mahina, baka diretso sa taas. Dito siya magkonso. So kailangan muna niyang mag-i-break tong isang resistant na 19.7 para pwede siyang bumalik doon sa taas. Ganyan. So, kaso lang, merong mga buyer, mga seller, magigit. Kasi ito dating, ano yan kulay demand yata to, green ba o pula. So, kung malakas yan siya, pwedeng umangat, pwede ding bumalik dito sa ano natin, resistant, ano. So, pakiramdaman mo muna to kung talagang malakas to si SMPH. Kasi kung babalik siya doon sa taas naman,
ay meron ka naman ding kikitain na 16% kung babalik siya sa taas. So target price ng mga broker natin kay SMPH nasa 34. So malayo na presyo 34 dahil dito sa na yan, itong taas na to. So kaya pwede siyang bumuo ng cap dyan. So pwedeng ganyan ang kanyang gagawin, cap magparabulik pababa ganyan, tapos pag-akyat. So kailangan munang i-break to niya dito at saka dito itong 24 din. So dito muna kailangan natin bantayan muna to kung ma-break niya yung 21 kung talagang malakas to CSM Prime Holding. Next, ang last is si GT Cap. So parang nag-action na bumalik si GT Cap. Nag-resist na siya dito may resistance sa natin So sa opening umataw siya pero may mga seller may nag-take profit. Bakit kaya? So kung talaga to si GT Cap, kailangan niyang i-break tong resistance na yan yan. Nasa 495 or dito sa ito yan. So kailangan i-break tong 500 tapos kailangan i-break dyan. So baka mag-consume muna siya dyan, mag-consolidate, mag-iipon ng lakas bago siya hataw babalik sa taas. So mayroon tayong hawak dito na almost 190 share, maliit lang. So kung babalikan tayo ay mas okay kasi nasa baba pa tayo Tapos pag umangat yan, kumbaga oversold na to siya sa trend line natin. Kasi pag nasa trend line naman, dito sa baba, aakyat naman siya, Pero hindi natin alam kung kailan, so kaya magtiyaga tayong maghintay dito kay GT Cap, So, kung babalikan siya sa taas, kikita naman tayo ng 30%, So, ang target price naman ng broker natin nasa 760, 780, 878 naman kay Metrobank. So, kaya long term lang tayo dito. Pag na-hit yung target, take profit na tayo, katulad ni Spinning. So, pakiramdaman natin to. So, nag-umpisa ng may nag-take profit kasi nga mayroong mga sell dito yan, matrigger niya yan. So kung kikita tayo ng at least mga siguro mahahit yung dos lang, pwede na medyo para lumaki yung natin, lalaki yung capital natin. So ganon ang passive income mga ka-OFW. Meron tayo dyan passive income so huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang dito lang po kasi kakain pa tayo at papasok na naman dahil Lunes. Adios mi amigos, mi amigas, baboos!